Naku guys, hindi sana ako gagawa ng video pero sobrang nakakalungkot kasi hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano kasi nasungkit na nila si Joel Villanueva ng mga minority black. So 13 na sila. Si Gatchalian na yung bagong Senate President. Actually, hindi naman dapat ako gagawa talaga ng video about this, about the politics or the government. Kasi utos ng Panginoon, huwag makialam sa politika eh. Pero gusto ko lang i-share yung aking emotion and I will ask forgiveness to God kasi nga andito ako ngayon gumawa pa rin ako ng video. Pero nalulungkot lang ako dahil nga sa nangyari. Imagine kung sino pa yung mga tao na gustong magpursige para maimbestigahan na ang flood control anomaly, flood control scandal na ang daming taong mga namatay dahil sa baha na sana naman ay naiwasan kung nagtayo ng flood control project, kung natuloy yung flood control project, kung sang part ng Mindanao or Davao ba yun. So, nakakalungkot pero patunay lang to na walang justice dito sa mundo. Kahit sa ibang bansa, hindi lang dito sa Pilipinas, talagang nananaig yung darkness kasi itong mundo na to, ang nagro-rule dito ay si Satan. So, at ang mundo na to, kung babasahin nyo ang Biblia, sa pinakang huling bahagi ng Biblia, sa Book of Revelation, ang mundong ito ay, it is already written, ito ay nakapropesiya na magugunaw ang mundong ito. Gugunawin ng Panginoon ang mundong ito dahil napuno na ng darkness. So, sa aming mga mananampalataya, sa aming mga born-again Christians, sa aming mga tagasunod ng Panginoong Jesus, kami ay pabor sa amin yun kasi bago mangyari yun, ira-rapture kami at hindi namin ma-witness kung paano parusahan ang mundong to. Kaya ang patuloy kong pinapaalala sa aking mga kamag-anak, sa lahat ng kakilala ko at sa inyo na ding lahat na hindi ko kilala, kapag nangyari yung rapture na kapag iniligtas na ng Panginoong Jesus ang mga mananampalataya dito sa mundong ito, yung mag-vanish kami from the blink of an eye, maiiwan yung mga taong hindi mananampalataya. Ang huwag na huwag niyong gagawin ay yung magpatatak kayo ng mark of the beast or yung 666 sa noo or sa kanang kamay. Itong 666 na to ay sa pilitang ilalagay sa inyo kapalit ng inyong pagkain, ng inyong buhay, ganyan. Kasi kung hindi ka nito magpapalagay, papatayin ka. So, sabi ko na lang sa mga kakilala ko, wag na wag silang magpapalagay noon. Kasi, hindi na kayo makikilala ng Diyos. Kumbaga, yung free will nyo matatanggal na, magiging puppet na kayo ng enemy, ni Satan. So, yun lang. Nakakalungkot lang kung sino pa talaga yung mga nagpupursige na mabigyan ng hustisya kung saan napupunta yung mga pera ng mga tao, yung pinaghirapan nila, yung mga binayaran nilang tax, income tax, VAT, 'di ba? Sa halip na makikinabang tayong publiko, mali-maleta lang yung mga natanggap nila. So, wala talagang justice. Naalala ko rin bago ko tapusin tong video na to, merong mangingisda sa Bataan, 12, napadpad sila ron for some reason, tapos nangisda sila doon. Hinuli sila dahil kesyo wala daw permit, walang documents. Ang bilis makulong ng mga mangingisda. Awang-awa ko yung mga mugshot nila. Talagang kita mo larawan yung hirap na buhay, yung mga sunog yung kulay, medyo mga payat, may edad na. Nakakalungkot kasi isipin mo yung naghahanap buhay na tao, kinukulong agad. Pero yung trilyon ang ninakaw, hindi makulong.